Grabe, isang lihim ang ipinahayag ni Senator Robin Padilla na hindi mo akalaing galing kay FPRRD patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang revelasyon mula sa dating Pangulo na magpapabago ng pananaw mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan, kaibigan. No opposition coming from the minority if ever umakyat ang impeachment dito. Napag-usapan nyo yan, sir, sa minority? Wala mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Mm-mm. Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So you So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Sipay na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya, hindi korap si Bongbong. Nakalagay ko, wala nang gaganda pa doon. Minsan, may isang sekretong hindi basta-basta binubunyag sa publiko. Isang lihim na hindi mo akalain. Isang pahayag na nagmumula mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, bakit ngayon lang ito inilalabas? At ano ang kahulugan nito sa kasalukuyang administrasyon? Kailanman, naging kontrobersyal ang politika sa Pilipinas. Kaliwat kanan ang opinyon, espekulasyon at pananaw ng publiko. Ngunit, sa huling pag-uusap ni Senator Robin Hood Padilla at FPRRD, isang matinding pahayag ang lumabas, isang bomba na siguradong mapapaisip ka. Hindi korap si Bongbong. Oo, tama ang narinig mo, kaibigan. Pero hindi lang ito basta simpleng pangungusap, may mas malalim pa rito dahil may kasunod pang sinabi si Senator Robin Padilla na magpapabago sa pananaw mo. Ika pa niya, sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda nung sinabi niya kay President Bongbong Marcos. Pero ano nga ba ito? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga katagang ito? Bakit tila may pagbabago sa tono ng dating Pangulo? At bakit tila hindi maituturing na oposisyon si Senator Robin Padilla sa kasalukuyang administrasyon? Maraming haka-haka ang lumalabas. May mga nagsasabing ito ay taktika lang ng politika, habang may iba namang naniniwala na ito ay senyalis ng mas malaking pagbabago sa eksena ng gobyerno. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na may isang aspeto ng payag na ito na hindi mo pa naririnig? Ayon kay Senator Robin, sa huling General Convention na kanilang dinaluhan, isang bagay ay naging malinaw. Hindi korap si Bongbong. Paulit-ulit itong binigkas. Ngunit bakit kailangang bigyang diin? Dahil sa politika ng bansa, ang pagtanggap at tiwala ng mga dating lider sa kasalukuyang administrasyon ay hindi basta-basta ibinibigay. At dito nagiging mas kapanapanabik ang lahat. Hindi naman yun pagiging senador, political yun. Siyempre wala tayo wala kami. Ang katotohanan ng SB ay si SP Soto. Ang gagawin namin. Hindi man ako sumasali sa bata-bata ko. Bago lang ako dito sa Senado. Kung si FPRRD mismo ang nagsabing hindi korap si Pangulong Bongbong Marcos, ano ang ibig sabihin nito para sa mga Pilipino? Simple lang, sa kabila ng mga hamon, may isang bagay na nagiging malinaw. May tiwala ang dating Pangulo sa kasalukuyang Pangulo. Pero anong ibig sabihin ng kanyang mga pagbibitaw ng mga maanghang na salita laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang niyang mga pahayag? Pero may mas malalim na tanong na kailangan nating sagutin. Ano ang magiging epekto nito sa political landscape ng bansa? Ano ang posibleng kahihinatnan ng relasyon ni FPRRD at PBBM? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng Pilipinas? Maraming tanong, maraming posibilidad, pero isang bagay ang sigurado. Unti-unting nabubuo ang pagkakaisa ng mga lider ng bansa at ang hinaharap ng Pilipinas ay maaring mas maliwanag kaysa sa inaakala mo. Ang tanong, may pagkakaisa nga ba talaga sa mga lider ngayon? Ngunit sapat ba ito upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan? Isang tanong na ang ating Panginoong Diyos lamang ang makakasagot. Unang 1:5 verse 20, nalalaman natin na ang anak ng Diyos ay naparito at binigyan tayo ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan.
Sa gitna ng politika at pamumuno at opinyon ng tao, isa lang ang tunay na batayan ng katotohanan, ang ating Panginoon Kristo lamang. Maraming taong naghahanap ng lider na hindi korap, matapat at makatarungan. Pero ang tunay na lider na dapat nating sundan ay ang ating Panginoon Jesus mismo. Siya ang tunay na hari na hindi kailanman nagkasala, hindi kailanman nadungisan ng kasamaan, at walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang bayan. Ngunit, paano natin masusukat ang isang lider? Hindi sa salita lamang, kundi sa kanilang bunga. Sinabi ng ating Panginoon Jesus, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mateo 7:16. Katulad ng sinasabing tiwala ni dating Pangulong Duterte kay PBBM, ipinapakita nito na may pagkilala sa katapatan at hindi pagiging korap. Isang katangiang dapat ipakita ng sinumang lingkod ng bayan. Pero bilang mga Kristiyano, hindi sapat ang umasa lamang sa mga lider ng mundo. Dapat nating alalahanin na kahit sino pang nasa gobyerno, ang ating Panginoon Kristo lamang, siya pa rin ang hari ng lahat. Kahit anong mangyari sa politika ng ating bansa, ang tiwala natin ay hindi dapat ilagay sa tao, kundi sa ating Panginoon Jesus, na siyang mismong may hawak ng ating kinabukasan. Therefore, bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, tayo ay tinatawag na maging tapat sa panalangin para sa ating bayan at mga lider, na binabanggit sa unang Timoteo 2 verses 1 and 2. Maging matalino sa ating pagpapasya at huwag magpadala sa panininlang, Santiago 1 verse 5. Higit sa lahat, ipakita ang pagkakaisa at pagmamahal ng ating Panginoon Kristo sa ating bayan, 1:13 verses 34 to 35. Sa bandang huli, kaibigan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa gobyerno, kundi sa puso ng bawat tao na tunay na sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang tanong, kaibigan, paano mo may sasabuhay ang katapatan at pagkakaisa na itinuturo ng ating Panginoon Jesus sa ating bansa? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang katotohanan, at ipinagdarasal po namin ang aming bayan at mga lider na naway mamuno sila ng may takot sa iyo. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maging mabuting mamamayan at patuloy na ipahayag ang iyong pag-ibig at katarungan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.